Aurelia, bumungad sa akin ang maluhaluhang mata ng isang lalaki kalong ang maliit na gwapong-gwapong bata. Ramdam ko ang bigat at sakit ng aking katawan, para akong nabugbog. Kumakalam ang aking tiyan na parang ilang taon nang hindi nagkakalaman. Mama, rinig kong matinis na tinig ng bata sa harapan ko. Nakuha ulit ng mga ito ang tensyon ko. Lander, mahina kong sambit sa pangalan niya. Kasabay ng pagbigkas ko niyon ay ang marahang pagtulo ng luha niya. Hindi ko alam kung bakit, kahit hirap akong makagalaw ay nakuha kong iangat ang kamay ko papunta sa batang lalaki na nasa harap ko. Tinulungan ako ni Lander upang madaling maabot ang bata. Big smile plaster on his face habang lumalapit ito sa akin. Oh God, what happened? You're right, Aurelia. This is your son, sambit ni Lander na lalong nagpasindi ng nararamdaman kong tuwa. Wala pa man akong tinatanong ay sinagot na nito, and for every answer to all unquestioned, this is my favorite. You asleep for a year, muli ay saad ni Lander. Lahat ng katanungan hindi ko pa naisa sa tinig ay nasa sagot na niya. Mama, my baby scream, para akong nasabuyan ng enerhiya at nabalot ng saya ang aking puso't diwa. Son, my baby, Angelo, pagkasambit ko niyon ay naramdaman ko ang mainit na likido na kusang tumulo sa mata ko. Nakita ko ang namuong ngiti sa mukha ni Lander nang damante sa akin ang anak ko. Mama, muli ay masaya nitong isinatinig. Ang ideyang natulog ako ng 1 taon ay hindi na naging importanteng bagay sa akin. Sa ngayon, ay ang masiglang bata na nasa harap ko ang namutawi sa mundo ko. God, how come I don't even get a chance to saw him grow into this handsome boy? Ang gwapo-gwapo ng anak ko. Nanginginig kong itong binalot sa mga bisig ko, hindi ininda kung hanggang saan ang kirot na nararamdaman ko. Kinukuha ng tuwa ang lahat ng kirot na bumabalat ngayon sa katawan ko, ang hapdi ng pang-upo at likuran ko. Lahat yon ay hindi na naging importante sa akin, ang imaheng yakap ko at hawak ko ang batang iniluwal ko, dugot pawis kong binuo at inalagaan ng 9 na buwan, ang pinaghirapan kong ilabas mula sa sinapupunan. Ang bunga ng pagmamahal at pagpapakalo ko kay Lander. God, this is so good to be true. Mula sa pagkakayakap ko sa anak ko ay siya ring pagkulong sa amin ni Lander sa kanyang matikas na braso. Naramdaman ko ang pagtaas-baba ng kanyang balikat na ngayon ay siyang nakaharap sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya ngunit alam kong basang-basa na yun ng luha. Bagay na hindi ko papulos nakikita mula sa kanya sa halos dekada na naming magkakilala. Yung noong panahong nangungulila pa ako sa pagmamahal at pagpapahalaga niya, akala ko hindi ko na ito mararanasan pa. Hindi ko alam kung bakit pa ako binuhay ni Tadhana, pero kung ano man ang rason na yun, alam kong isa roon si Angelo. I deserve to be with him, I deserve to be a mother. Masaya akong makita siyang muli, ramdam ko ang pangungulila ng sarili ko sa kanya. 1 taon, sa 1 taon na yun, marahil ay marami nang nangyari. Marami nang nagbago, maaaring sila pa rin ni Dorothy, alam kong yun ang bagay kahit dekada ang lumipas ay hindi magbabago. How's my baby boy, are you doing good? Tumango si Angelo at tumawa, halata sa mukha nito ang saya habang hindi na iaalis ang tingin sa kabuuan ko. Did you miss mama, baby? Ngayon ay kalong na siyang muli ng kanyang ama, malamyos kong hinawakan ang mukha ng anak ko. He did so much. Sa pagkakataong yun ay nakuha niya ang atensyon ko. Ngayon lang mula sa kanina ko siya natitigan, walang nagbago sa feature niya. Gwapo pa rin naman siya pero parang napapabayaan niya ang paglilinis sa mukha niya. Hindi siya madumi, pero yung mga tubong balbas niya ay kamakaway na. Nangunot ang mga noo niya nang maramdaman ang bumibigat kong titig. Yumuko siya at umaktong nilalaro ang anak niyang kalom niya. Napailing ako, kailan pa siya nailang sa akin? Ilang araw ka nang hindi nagse-shave. Napakamot ito sa batok at naiilang na napapatapon ng tingin sa akin. Don't tell me, dito ka na rin tumira, muli kong tanong sa kanya. Nasaan sina mama? Sila dapat yung nagbabantay sa akin. Am I not allowed? And dinamay mo pa si Angelo. He's supposed to be with his playmates. Nalukot agad ang mukha niya dahil sa itinuran ko. He's supposed to be with his mother. Sagot nito na muli ay nagpatahimik na naman sa akin ng ilang saglit. Lumipad ang kamay niya sa mukha ko at marahang hinaplos ito. I miss you, wala sa usapan niyang isiningit, akala ko naman sasampalin niya ako, dinamdam lang ang kinis ng mukha ko. Natulog lang ako,
Hindi naman ako nawala, nakikita mo pa rin naman ako, araw-araw, di ba? Iba pa rin yung nakikita-kita, mata sa mata, hindi ko mapigilan ang mapangiti. Thank you for waking up, halos bulong niya, nakita ko ang muling pagkislap ng mata niya na nagbabadya na naman ng luha. Iyakin ka na, natatawa kong saad, napapailing siya habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. God, Aurelia, I miss you so much. Asep niya at muli akong hinapit at kinayag ng yakap, nakulong sa gitna namin si Angelo na parang nakikiliti dahil humahagikik ng humahagikik, naramdaman ko ang pagdantay ng labi niya sa noo ko. I love you, thank you for waking thank you for staying alive. I love you, thank you for waking up, thank you for staying alive, thank you for this kind of comeback, thank you. Hindi ko mapigil ang mapangiti habang inaalala ang paraan niya upang masabi ang mga katagang yon, bagay na akala ko magpapasaya ng lubos sa akin, ito na yung pagkakataong inaasam-asam ko, ang mahalin ako ng taong mahal ko, pero kahit anong pangangaral ko sa sarili ko, hindi ko pa rin kayang magsaya, bakit? Pwede ka na raw lumabas, saad nito na nagsisimula ng mag-ayos ng mga gamit. Pinakuha ko na muna kina mama si Angelo upang makapagpahinga at makaligo naman yung bata. Ilang linggo na rin mula nang magising ako at unti-unti na rin akong nakaka-recover. Hindi pa nga lang nakakalakad dahil para akong binugbog ng 10 katao sa sakit ng katawan ko. Resulta siguro yun ng pagkakahilata ko ng higit 1 taon. Mula nang magising ako ay halos hindi na maiuwi si Angelo. Kailangan pang bigyan ng laruan upang makinig. Kahit maayos ang kwarto ko dahil private hospital naman ito, ay ayoko kung maaaring makalanghap ang bata ng kung ano-anong amoy ng gamot, napakabata pa nito para ma-expose sa ganitong lugar. Ayokong matulad siya sa akin na mula pagkapanganak ay hospital na ang naging tahanan ko. Na-trauma ako at ayaw kong maramdaman ng anak ko ang naramdaman ko. Thank you, saad ko kay Lander na abala sa pag-aayos ng gamit. Lumapit siya sa akin at iniwan ang ginagawa, hinawakan niya ako sa kamay at hinalikan ang likod ng palad ko. Kinikilig ako, oo, pero hindi ko kayang magsaya habang pinapanood siyang lambingin ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang paniwalaan lahat ng pinapakita at sinasabi niya. Alam kong mahal ko siya, mahal na mahal pa rin, pero hindi ko na kayang ibigay ang buong mundo ko sa kanya, hindi ko na kayang buksan ang pintuan ko, nadidismaya ako sa sarili ko nang dahil dito. Lahat ng sakripisyo at iyak ni Lander noong nakoma ako, ang mga pagsisisi, yung bagay na lahat sila isinuko na ako at siya na lang ang natira, lahat iyon ay ikwento sa akin ni na Maymay, lahat iyon ay alam ko. Gusto kong maging masaya dahil kahit nasaktan niya ako, bumawi siya, pero kahit anong gawin ko, hindi ko na maibalik ang dating tiwala ko sa kanya. Ganito pala talaga kapag sobrang nasaktan ka, kapag napagod ka, kahit mahal mo pa, hindi mo na kaya. Lander, agad na nangunot ang noo niya at naidpi na ang pag-aalala sa mukha niya. Agad lumipad ang kamay niya sa mukha ko at hinaplos ito. Lander, anong gagawin ko? Ngayon ay nag-uunahan ng tumulo ang mga luha ko. Bakit? Bakit anong masakit sa'yo? May masakit ba? Aurelia, may masakit ba? Puno ng pag-aalala niyang tinig. Umiling ako at niyakap siya, naramdaman ko ang gulat at paninigas niya ngunit naka-recover rin naman agad, nilabanan niya ang yakap ko at hinalikan ako sa ulo. Sorry, kasi hindi ko maibigay ang buong tiwala ko sa'yo, unti-unting lumuwang ang pagkakahawak niya sa akin hanggang sa nakalas na ng tuluyan ang yakapan namin, sorrow plaster on his face. As long as you can give me a chance, I'll wait, ramdam ko ang lungkot sa tinig niya na pilit niyang pinapasaya. You waited me for so long, I should wait you even if it takes forever. Right now, Aurelia, I'm going to deal with chasing, I'm gonna chase you kahit magtago ka. Hihintayin kita, wife, hihintayin kita. Natatandaan mo ba kung paano mo ako nakuha? Dinaan mo sa dahas, ang dami mong nasagasahan, ganoon rin ako ngayon sa'yo. Kahit sino, kahit ano, walang makakapigil sa pag-abot ko muli sa kamay mo. I love you and I will always love you. Aurelia, saad niya na lalong nagpahagulgol sa akin. Muli niya akong niyakap ng mahigpit, batid kong totoo lahat ng mga sinabi niya. Alam kong ako na at hindi na si Dorothy pero hindi ko talaga kayang tanggapin yun, hindi ko pa siya kayang tanggapin. Mahal kita, mahal na mahal pa rin, bulong ko sa gitna ng paghagulgol ko.
Naramdaman ko ang marahang pagtango at pagngiti niya kahit hindi ko siya nakikita. Iyan ang panghahawakan ko. You said to me before na kahit anong mangyari, lagi kong tatandaan na mahal mo pa rin ako. Mahal pa rin nga kita, di ba? Pero wala na yung tiwala. Masisisi mo ba ako? Dapat nga kahit mahal pa rin kita. Suko na swerte mo pa dahil binibigyan pa rin kita ng chance kahit ayaw ko na. Lumuwang ang yakap niya ngunit ilang sandali siyang natigilan, at bumalik muli sa higpit ang yakap niya. Basta, don't dare to take back my chance, bubuntisan ulit kita. Hindi na ako pwedeng mabuntis, mamamatay na ako panigurado kapag nangyari yun. Maloko kong sagot pero hindi niya yata yun magugustuhan. May mas hihigpit pa pala sa yakap niya. Hinapit niya ako at hinigpitan muli ang pagkakayakap. Will use protection then? How can he say those things? Ilang taon na ba itong tigang at hindi nakakatikim, mula pa yata nang mapang-asawa niya ako at nang umalis na si Dorothy ng Pilipinas, ng mga panahon siguro na hindi na sila nagkikita ni Dorothy. Bakit ba ganito ang mga naiisip ko? Pero baka naman sinubukan niya noong comatose ako. Naku, kita ko madaming magagandang nurse dyan sa tabi-tabi, lalaki siya at may pangangailangan, gwapo at matipuno. Posible namang 0 points pa rin siya sa mga pagkakataong yun. When did the last time you had bedsin and with whom? Walang arte at ilang kong tanong. Bakit, open-minded na kami? For 25 years old, hindi na dapat ako pay no senti, tsaka nanganak na nga ako, di ba? Natawa ako nang mamula ang pisngi niya at alam kong nakaramdam siya ng hiya, parang siya pa ang mas babae sa amin ngayon. Ano nga? Pangungulit ko sa kanya upang sagutin ang tanong ko. Napangiti ako nang mahuli ang marahang pagkagat niya ng labi, at pagkamot ng ulo bago ako tingnan, sinaman niya ako ng tingin nang makita ang maloko kong ngiti. When did I got you pregnant? Pumikit siya saglit ngunit pagmulat niya ay siya naman itong naghanda ng malukong ngiti. You're my last wife, Hernan. Maagap akong tumakbo papunta sa kanya at binigyan ng mahigpit na yakap. How are you? Tanong niya agad habang hinahaplos ang buhok ko pababa. His gestures, na-miss ko talaga tong lalaking to. I'm fine na, I miss you, asak ko sa kanya na kanya namang ikinatuwa. Feel kasi ang pagiging opa, at halos hindi na makauwi dito sa Pilipinas. Sabi ko, umuwi ka bago ako manganak, hindi yung nag-agaw buhay na ako't lahat-lahat sa kakapadumating, bugaw ko sa kanya. Umiling siya at humalakhak. Kamusta na pala kayo ni Dorothy? Kasal na kayo? Agad nag-iba ang timpla ng mukha niya dahil sa narinig. Hindi natuloy ang kasal, napakunot noo ako sa sinabi niya. Rinig ko ang sunod-sunod niya paghinga at ang pagbunot ng malalim na hininga. Anong nangyari? Ngumiti siya at napapailing. Marriage is not a business. Maikli ngunit malaman niyang sambit. Tumango ako. She tried to have Lander back. Tumango ako dahil naikwento na rin yan sa akin ni Maymay. Alam ko, akala ko kinain ka na ng business, hindi pa din pala, pagbabalik ko sa topic. I'm business-related person yet as I said, marriage is not a business. Aurelia, I don't want to involve my personal life in anything about business. I don't want to build family that is already ruined. I know, fixed marriage can't be a success when in the beginning it's already a failure. Nataman ako ng very slight doon dahil alam ng lahat kung paano ang naging marriage life ko, pilit at magulo, may mga taong involved, may mga taong nasaktan at may mga taong natapakan. Yes, tama naman siya, marriage is not a business that can just compensate because it's needed, it isn't a joke that can be fun of, marriage is about to build your own unit of society and it is the family. And family is not a family when there's no love involved in that small built-in community. But failure is still the best teacher in every downfall. Hernan, malay nyo, di ba, mag-work kayo? Nahihiya ako dahil ako mismo hindi maayos ng husto ang relasyon namin ng asawa ko, kahit ngayong alam ko na mahal na niya ako. No, I don't want my kids to grow up knowing their father and mother does not love each other. Aurelia, try to give him a chance. I know you still love him and I saw how persevere he is to catch your trust again. Believe it or not, binugbog ko siya noong nakoma ka. Sinisi siya ng lahat, pero hindi siya lumayo upang protektahan ang sarili. He stays by your side kahit pilit na siyang sinisira sa harapan niya.
Habang sumusuko ang lahat sa'yo, siya yung nandyan, pinaglalaban ka. Marriage is a lifetime commitment, Aurelia. There is such things that can't resolve as long as you are together. Nakangiti pa nitong pangangaral, napangiti ako, lahat sila. Tinutulak ako kay Lander, taliwas sa inaakala ko. Akala ko ay tulad ko. Napagod na rin sila sa naging relasyon namin ni Lander. Siguro nga ay ibang Lander ang nakita nila sa taong nagdaan. Hindi ko man nakita at tanging kwento lamang nila ang narinig ko ay alam kong ibang-iba nga siya sa nakilala kong Lander. Maaari siya na ngayon ang Lander na pinapangarap ko, ang Lander na hinahangad ko. Sana ay muli kong maibalik ang dati kong paghangad sa kanya. Sana ay kaya ko pa siyang mahalin ng buong buo higit sa lahat, gaya ng sinabi ni Ernan. Ayoko ring lumaki ang anak namin na alam at kita ang malayong damdamin namin ng kanyang ama sa isa't isa. I dream of perfect family. At iyon ang susubukan kong ibigay sa anak ko at maging sa asawa ko. Bro, natigilan kami ni Ernan sa pakikiramdaman nang marinig ang boses ni Lander mula sa likuran. Agad kaming napalingon sa gawin nito. Lander achieved to run fast towards our direction. He then patted Ernan's shoulder, nagsuntukan sa likod at naghampasan sila. Natawa na lamang ako. They are brutally sweet to each other. Si Ernan ang pinakamalapit kay Lander sa barkada. Sinapok ni Ernan si Lander sa ulo, gayon din si Lander. Ang brutal talaga ng dalawang ito. Hindi na lang maghalikan. I told her that she had to file separation agreement as soon as possible. Pagbibiro ni Ernan, agad na wala ang saya sa mukha ng kaibigan at pinakatitigan ito ng napakamatalim na tingin. Hindi ko naman mapigil ang mapangiti roon. Alam kong may gusto ka sa asawa ko bro, pero huwag namang ganito. Kung kanina lang ay brutally sweet and peg nila ngayon ay mukhang wala na yung sweetness. Lander's reaction screams demonic intention. Parang gustong ilublob ang kaibigan sa nagbabagang apoy. I can help but to laugh. And you listen to him naman. Bahid sa mukha niya ang inis. Ang cute. She did. Tumawag na nga sa abogado niya Pang-aasar pa ni Ernan rito. He did achieve the goal. Inis na nga yata si Lander dahil hindi na maitimpla ang pagmumukha niya. Ang sama ng tingin nito sa aming dalawa ni Ernan. Kita ko ang frustration, pagsusumamo at pagsisisi. So, sincere nga kaya talaga siya. Aurelia, inis nitong sigaw sa pangalan ko. Hinawakan niya ang kamay ko at hinaplos yun. Akala ko at makakaramdam ako ng galit sa paghawak niya. Ngunit kahit kititing ay wala akong naramdaman kundi ang pagsusumamo, ang galit niya ay napalitan ng sari-saring emosyon na hindi ko kayang basahin. Binigyan mo ako ng chance, di ba? How dare you to take it back? Bubuntisan talaga ulit kita. Narinig ko ang mahinang pagputok ng tawa ni Ernan sa tabi kaya sinaman ko siya ng tingin. Napapailing ako habang nakatingin sa frustrated na mukha ng asawa ko. Mapang-asar ka, Ernan, maiyak-iyak na yata tong si Lander dahil sa kabulastugan mo. Huwag kang ang nagpapaniwala dyan kay Ernan. When I said it, it's no turning back. So don't worry, I won't take your chance back. I'm good with the idea of you chasing me. Danasin mo rin yung dinanas ko mula sa'yo. Lander, earn my trust again, husband. Si Angelo, tanong ko kay Lander nang bumalik siya sa kwarto na hindi kasama ang anak namin. Pinatulog ko na, makikita ang pagod sa mukha niya habang papikit mata na siyang umupo sa kama. Gusto kong hoiin ang magulong buhok niya at panasan ang nagkalat na pawis sa mukha niya ngunit pinigil ko ang sarili. Pinaghandaan nga yata niya ang paggising ko at pagbabalik sa bahay na ito. May sariling kwarto si Angelo, hiwalay sa kwarto naming dalawa. Sa isang linggong pananatili ko na ditong muli ay nakaka-adjust naman na ako sa lahat. Kung dati ay ako ang dapat mag-alaga at mangunawa sa kanya ay kabaliktaran na sa ngayon. Siya na itong maagang gumigising upang ipagluto kami ng anak namin. Siya nag-aaruga sa amin, siya ang halos magpaligo, magpakain at nag-aalaga sa anak namin. Kung tutuusin ay para akong donya sa bahay na ito, ginagawa niya akong prinsesa, which is gustong-gusto ko rin naman. This is my dream, noon pa man ay pangarap ko na ito, and I'm stupid kung hindi ko pa susulitin ang pagkakataong ganito. Alam kong kaunti na lang, makukuha na muli niya ako ng buong buo, o baka nga kanya na muli ako, baka sinasabi ko lang na hindi ko pa kaya ngunit sa totoo ay hulog na naman talaga ako. Minahal ko siya noon kahit walang kasiguraduhan, ano pa ngayon na marami na akong pinanghahawakan.
Pero nahihiya akong ipakita na lahat ng ginagawa niya ay naa-appreciate ko. Alam kong masasaya siya at may inspire. Kung sakaling sabihin kong masaya ako sa lahat ng nakikita kong effort niya na lahat yon ay na-appreciate ko at nakakapagpapataba ng aking puso. May swimming lesson bukas si Angelo, Aurelia. Humilata siya sa kama, sa may paanan ko. Natawa ako dahil muntik pa niyang maingudngod ang mukha sa paa ko. Dahil sa nakapikit na siya at hindi yun nakita, ako na mismo ang nag-adjust. Mula sa pagkakaunat ng paa ko ay agad kong niyakap ang mga tuhod ko upang mailayo ito sa mukha niya. Hindi ko na napigilan ang sarili at hinaplos ang mukha nito. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya ngunit naglabas rin ng ngiti ang kanyang labi. Alam mong hindi ako marunong lumangoy, kayo na lang, damilat siya kaya agad kong nabawi ang tingin at hawak sa mukha niya. I'll teach you then, you should go with US, let's bond together, Aurelia. Natawa ako dahil naalala ko noong birthday niya nung high school pa lang kami. Nagpa-pool party siya, nung mga panahong galit pa siya sa mundo at sa akin, alam ng lahat na hindi ako marunong lumangoy at allergic ako sa mga swimming area. That time, I attended that party kasi birthday niya yun. Hanggang sausaw lang dapat ako ng paa sa tubig. Ang kaso lang tinulak niya ako, I got drowned. It's funny right, the last time I remember, you tried to drown me. Kung noon ay nanunuot ang sakit kapag naaalala ko yun, ngayon ay natatawa na lamang ako, nakita ko ang pagbaba ng mood niya. I am sorry, it's okay, Lander, bakit nga ba sobra na lang ang galit mo sa akin noon? Seryoso kong tanong, ang mga paggalaw ng daliri niya ay alam kong Nathan's siya, mahirap bang sagutin ang tanong na yun? Dahil kay Dorothy, do I her life that much? Napatingin siya sa akin. Nabuo ang iba-ibang emosyon sa kanyang mga mata. Lander de la Merced, you're so cute when you are tense. Hindi ko akalaing makikita ko rin pala ang ganitong reaksyon mula sa kanya na ako ang dahilan. This is just my dream. A dream that I know it's hard to aim, but right now, nakikita ko, nararamdaman ko at alam kong nakamit ko na ang pangarap na yon. Aurelia na naman, humalakhak ako at tinapak ang ulo niya. Maging ang mga ito ay nagagawa ko na rin sa kanya na muli noon ay mga pangarap ko lamang. Tumango ako at inayos ang unan upang makahigi siya ng maayos. Nahihiya akong magpakita ng concern sa kanya ngunit hindi ko ito kayang pigilan. Lander is so guwapo to resist. Habang inaayos ko ang ulo niya sa unan ay ginagap niya ang isang kamay ko na nakahawak roon. Nakapikit siya pero pinanood ko ang mukha niya na naglabas ng malaki at totoong ngiti. Hinalikan niya ang likod ng palad ko na hawak niya sa kanaglaroang malukong ngiti sa labi niya kasabay ng pagmulat niya. Thank you, husky niyang bulong habang nakatitig sa akin. I smile. Thank you for giving me a chance. Ang aking mga kasalanan ay hindi mapapatawad ngunit ikaw ang pumili. To still stay by my side, I think I am the luckiest man in the world that I have you. Why, Aurelia, hanggang ngayon napapatanong pa rin ako kung anong nagawa ko para mapasa akin ka. Ang swerte-swerte ko dahil nahanap ni Tadhana ang daan natin papunta sa isa't isa. Ang swerte ko dahil kahit luko ako, sa akin pa rin ang punta mo. Aurelia, nahihiya na ako sa'yo. Gusto kong lumayo dahil pakiramdam ko hindi mo ako deserve pero paano naman ako, Aurelia? Ikaw na ngayon ang buhay ko. Kayo ni Angelo. Kahit pa siguro umulan ng Dorothy sa mundo, alam ko na ngayon ang totoong mundo ko, ikaw ang mundo ko, at nagpapasalamat ako dahil sa pagkawala ko ng landas, nahanap ko pa rin ang totoong daan papunta sa iyo. Thank you, I love you so much, baby. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman ko dahil sa inilathala niya. Bagay na pilit kong kinalkal sa loob-loob ko nitong mga nakaraang araw. Ngayon ay nagawa niya itong buksan at muling iparamdam sa akin at alam ko paggising ko, isa lamang ang mabubuhay sa pagkatao ko, yung taos-pusong muling pagtanggap ko sa lalaking minamahal ko. Sana ay ito na ang huli, sana ay wala nang mangyari, sana ay wala nang dahilan upang siya'y hindi manatili, ang daming sana, mga bagay na alam kong hindi madali at malayo sa katotohanan, alam kong umpisa pa lamang ito.